Kamusta na mga kalahi? Ito muli ang Apo Adman ng Luntiang Gagama, Natural Divine Art Shine of Healing, at ngayon ay ikapitong araw ng buwan ng Enero, taong 2022, araw ng Biyernes po ngayon. So sa pagkakataong ito ay tutugunan natin ang katanungan ni UG Ben Walker na nagtanong sa atin. Sabi niya, Apo, kahit anong oras po ba pwede itong mapanalangin? Ang sagot ko, yes. Kahit anong oras ay pwede po nating dasalin ang panalangin na ating isinagawa, no? Dahil kasi oras-oras, bawat minuto ko naman ay kumikilos ang Panginoon at napapakinggan niya tayo, no? Pero kung papansinin natin ang iba't ibang reliyon, lalo na ang mga kapatid nating Muslim at kapatid nating mga Katoliko at mga Kristiyano, ay meron talaga silang oras na inilaan or itinakda sa pananalangin. At ito yung oras ng biyaya, ika nga, no? Sa mga Muslim, mapapansin natin, meron silang 5 beses silang magdasal, no? Isa sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, bago lumubog ang araw, at pagsapit ng gabi. So ito yung oras ng biyaya nila kung saan ay dumudulog sila sa Panginoon. Gayon din naman sa mga Katoliko, no? Meron silang oras ng pananalangin. Ito yung madaling araw, tuwing umaga, di ba, nag-oorasyon sila. Meron din yung Hour of the Great Mercy na tuwing alas 3 sa Divine Mercy, at gayon din sa hapon or sa alas 6 sa paglubog ng araw ay meron din. At kung mapapansin nyo din, yung araw ng pagsamba ng mga iba't ibang relihiyon, meron din. Katulad sa mga Muslim, sila ay nagdadasal tuwing Biyernes or nagkakaroon ng gawaing pagsamba tuwing Biyernes. Sa mga Sabadista naman at mga Hudyo tuwing Sabado, at sa mga Kristiyano naman Linggo. Kung oras-oras or kahit anong oras pwede namang magdasal, bakit nagkaroon ng mga araw ng pananalangin or pagsamba at gayon din mga oras, no? Dahil ito ay tumutugon or sumasagot sa oras ng biyaya. Ano ba yung oras ng biyaya? Yung oras ng biyaya, ito yung parang itinakdang oras ng Panginoon na kung saan ay talagang aktibo siyang kumikilos sa lupa. Parang tulad ng pag-ikot ng araw or ng mundo sa araw, at gayon din yung sibol ng buwan sa ating kalangitan, no? Meron silang dalang biyaya, ika nga, or meron silang dalang blessings, special blessings. So, kung titingnan naman natin ang katuruan ng wika, no, or ng mga pagano, meron din silang tinatawag na planetary hours, kung saan may 7 planeta na nagro-rule out sa bawat oras natin in 24 hours. At ano yung mga planets na yon, no? So tingnan natin yung mga planetary hours. So merong hours of Saturn, merong hours of Jupiter, may hours of Mars, merong hours ng Sun, merong hours, days and hours of Venus, merong days and hours of Mercury, at merong days and hours of the Moon, di ba? So kung mapapansin nyo, yung bawat araw natin ay 7. So yung 7 araw na yon ay ruled by the 7 planets na nabanggit natin. So kung Monday, sabi dito, ang planetary influences niya ay ang Moon. So, ibig sabihin, dito is mainam kung tayo ay dudulog in terms of embassies, voyages, envoys, messages, navigation, reconciliation, love, and acquisition of merchandise by water in the hours of the moon, no? At sinasabi rin, ang isa pang mga katangian ng buwan, no? Planeta, ang araw at oras ng buwan, ay sinasabi dito associated with emotions, yung gawain ng motherly instinct at saka shining, no? Pagdating naman sa sun, alam natin ito'y araw ng linggo. Parang ang sun ay God of prophecy, solar incarnation, at sinasabi dito associated with ego, sense of purpose, and vitality, no? Pagdating naman sa Mercury, ito ay Wednesday, no? Sinasabi dito, this is a planet God known for his preserving and protecting nature to mankind and manhood, associated with communication, wit, and cleverness. Sa planetary hour naman ng Mercury ay sinasabi dito, eloquence and intelligence, promptitude in business, science, and divination, no? So,
Ang susunod na planeta naman natin ay Venus, which is Friday. Nasabi na natin ngayong Biyernes, ang planeta ngayon ay na umiiral ay si Venus, no? Sabi dito, si Venus is goddess of romance and lust. Venus means love and or sexual desire. So kaya kung anong araw na nararapat na magdasal, lalo na patungkol sa pag-ibig o yung gusto magpagayuma o mapanghalina, no? Araw ng Biyernes po natin isinasagawa doon. Sabi dito, Venus, the planet Venus is associated with fertility, beauty, and enthusiasm. At yung Mars naman, Martes naman yon, no, ay sinasabi dito, the planet is associated with auspicious occasion, associated with strength, aggression, and anger, no. Sabi dito, yung experiments regarding war to arrive to a military honor, acquire courage, overthrow enemies, no. So ito naman sa tuwing Martes, no, dito natin yung mga pamuksa, no, mga pangtigal po, ika nga ng mga nag-oorasyon. So ang susunod nating planeta ay sino pa ba? Si Jupiter tuwing Huwebes, no. Siya ay leader, king, and father of the Olympian god. So siya ay isang mentor and teacher of gods, always help gods in war against demons. And at the same time, every Thursday, ito yung araw ng mga guro at ng mga kaparian, no? So, Jupiter obtains honors, acquiring riches, contracting friendship, preserving health. So, kung meron kayong mga dulog na kahilingan na patungkol doon, ay tuwing araw ng Huwebes, no? Susunod naman ay ang panguli ay si Saturn tuwing Sabado, bukas, no? So, Saturn is god of agriculture and the father of Jupiter, leader and ruler of the Titans. Saturn means god of seeds, father of harvest, and or father of time. So sinasabi dito na si tuwing araw ng Sabado, no, parang sinasabi sa planetary hours, no, dito kung gusto nyong isumon ang mga kaluluwa sa purgatorio at sa kabilang buhay, no, dito yung mainam na araw para ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na yumao. Pero huwag tayong malimitahan kung sakaling hindi natin alam ang tamang oras, no. Siguro sa panibagong video ituturo natin ano ba yung mga planetary hours, dahil ang planetary hours ay nagbabago depende kung saan tayo nakatira, no. Dito sa Pilipinas, iisa lang ang planetary hour natin, pero pag pumunta tayo ng different time zone, according to astrology, is nagbabago din, no. Kumbaga kung paano din yung full moon at new moon natin, no, yung oras lang naman ng pagsikat ng buwan at paglubog ng buwan ay nagbabago. Kung dito sa Pilipinas ay umaga, pagdating sa Amerika ay nagiging gabi, no. Pero huwag tayong malimitahan sa kung anong oras tayo magdadasal. Ang mahalaga ay nagtatakda tayo ng panahon na dudulog tayo sa Panginoon. Ika nga, no? At dahil nga doon, no, sabi ko nga, huwag tayong malimitahan. Pagdating ba sa pananampalataya or sa pananalangin, kailangan ba nating aralin ito? Totoo po yun na kailangan nating magkaroon ng aral o kaalaman patungkol sa bagay na ating idinudulog o sa ating dinudulugan, no. Ika nga, dapat kilala natin, magkaroon tayo ng personal relationship sa mga dinadasal natin para magkaroon ng epektibo ito, no, or maging effective to. Parang ika nga na, 'di ba, mas mainam na humiling ka sa mga kaibigan mo kaysa sa hindi ka kilala. Dahil kasi ang tendency pag hindi ka kilala, personal na kilala ng taong lalapitan mo, maaring ignore ka lang, dead mind ka lang. Kaya nga sa pag ikaw ay magtatrabaho, 'di ba? Hihiling ka ng trabaho para magkaroon ka ng pera, you need to apply. At sa pag-application mo, ipo-process nila 'yan at i-interviewin ka muna, kikilalanin ka muna ng pagtatrabahuan mo bago ka i-hire at susubukan ka pa niyan, 'di ba? Sa pagsubok na 'yon, hihintay ka ng panahon para bigyan ka nila ng biyaya o yung income mo. Ganon din sa pagdadasal natin. Kailangan nating makilala muna ang mga dudulugan natin. Pero sa dasal na ating sinabit ay pinakilala natin siya sa inyo. So dapat kayo din mismo para maging mabisa ang panalangin
na or magkaroon ng katuparan, magkaroon kayo ng personal relationship ng pagdudulugan ninyo, no? Ika nga, so paano 'yon? Kung magkakaroon tayo ng personal relationship with the divinity, sa mga diwata, ano ang dapat natin gawin, no? Ang maaari ninyong gawin ay magbigay kayo ng offering, no? 'Yun yung pagsisindi ng kandila. Ito ay sumisimbolo ng pagbibigay liwanag at pagpapakilala mo sa diwata. Dahil ang mga diwata ang nagbigay ng liwanag sa atin, ngayon, yung pagsisindi natin ng kandila at pag-aalay, no, ito yung parang nagiging tanda na ito ang aking liwanag na inaalay muli sa iyo, Panginoon. Nawa ang liwanag mo, liwanag ng mga diwata, ay magningning sa aking buhay upang ang aking buhay din ay magliwanag. So, ganun din ang prinsipyo ng salitang luwalhati at parangal ay sumaiyo na dalangin natin, di ba? Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa atin at sa buong sasinukuban. Sa pamagitan ng panalangin ng luwalhati, tayo ay nagpapasakop sa dakilang kapangyarihan at kinikilala natin na ang dakilang kapangyarihan ang siyang lumikha sa atin. At dahil siya ay lumikha sa atin, no, tayo ay mga anak ng dakilang kapangyarihan at tayo bilang mga tao na dumadalangin sa Kanya ay ang Kanyang pinagpalang hirang. No? In terms of faith or prayer, dahil kasi meron ding nagkaroon ng komento na dapat ayusin ko daw ang mga terminolohiya dahil hindi daw ito naaayon sa katawagan in terms of academic purpose. Well, ang pagkakaroon ng personal relationship ay hindi ang pagkakaroon ng academic credentials. Hindi naman na kailangan ng diploma or certificate or certain degree of academic knowledge para maging tama ang ating mga terminolohiya sa pagtawag sa Panginoon. Diba? Yun yung nagiging kaibahan natin sa ibang mga samahan. Dahil sa ibang samahan, no, ay kailangan tumpak na salita, the correct words. No? Dahil kasi pag iba ang bigkas mo, maaring maiba din ang kahulugan. Especially learning orasyon or mantra. Pero sa atin, ang dalangin natin ay sariling salita natin, no, Tagalog. At kung meron mang mga English speaker dito, you are advised to pray in your own language, whereas you understand what you are saying, you are praying. Ang mahalaga kasi sa panalangin natin, ang panalangin natin ay galing sa puso. At ito yung tunay nating nararamdaman. No? Kaya ang mahalaga sa panalangin, kahit nga hindi nyo basahin itong mga panalangin na ibinigay natin, no? Or kabisaduhin ang mga panalangin na ibinigay natin, kung ang panalangin nyo ay taos sa puso ninyo, tiyak na mauunawaan kayo ng Panginoon. Dahil ang pananalangin is an act of connecting or developing relationship with the divine. Hindi po siya yung pag-aaral na magiging academic ka. And besides, prayer is an act of spirituality and not an academic credentials na dapat nating ipagmalaki. So, dahil dyan ay iimbitahan ko po kayo na sa ikapitong araw ng Enero ay dumulog tayo sa Panginoon, no? At tayo'y manalangin. Luwalhati at parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin at sa buong sansinukuban. O Panginoong may kapal, Ikaw ang hari at may-ari nitong buong sansinukuban. Ang Panginoon ng kaitaasan, kailaliman, at nitong buong kaibabawan. Ikaw ang dakilang kapangyarihan ng lupa, ang Panginoon ng hilagaan. Ikaw ang dakilang kapangyarihan ng hangin, ang Panginoon ng silanganan. Ikaw ang dakilang kapangyarihan ng apoy, ang Panginoon ng katimukan. Ikaw ang dakilang kapangyarihan ng tubig, ang Panginoon ng kanluran. O hari ng mga diwata, o hari ng mga engkanto, o hari ng mga anito, at dakilang hari ng lahat ng kaluluwa. Ang buhay at kamatayan ay sumasailalim sa iyong kapangyarihan, kung kaya't ang lahat ng iyong nilikha ay nagpupuri sa iyong kadakilaan. O Panginoong may kapal, Ikaw na dakilang kapangyarihan na kumilos sa lahat ng iyong nilikha. Gawin mo po kaming karapat-dapat na tawag ng iyong pinagpalang hirang, upang sa ganon,
kami ay makapagpatuloy sa pagbibigay luwalhati sa iyong mga banal na pangalan. Ikaw ang Panginoon na dakilang kapangyarihan sa buong sansinukuban, ang bukod tanging may-ari na nagtataglay ng maraming katawagan. Kung kaya ang puso at isipan namin ay nagpupuri upang itanghal ang iyong mga banal na pangalan. O dakilang ampunagsalad ng mga tribo ng Palauan, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang amangguwali ng tribo ng Pangasinense, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Anlaban, Bago at Silinuan ng mga tribo ng Isnag, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang Bagatulayan ng mga tribo ng Itneg, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang Bathala ng mga tribo ng Katagalugan, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang Bulan Lamugaw at Kadawla Sambad ng mga tribo ng Tibuli, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang Kabunian ng mga tribong Ibaloy, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang Kanlaon ng mga tribong Hiligaynon, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Kaptan ng mga tribong Bisaya, luwalhati at parangal ay sumayo. O mga dakilang Dadanayan Hasugay, Pagbabaya at Agtayabon ng mga tribo ng Bukidnon, luwalhati at parangal ay sumayo. O Diwata sa langit ng mga tribong Subanon, luwalhati at parangal ay sumayo. O Diwata sa kagubatan ng mga tribong Kuyunon, luwalhati at parangal ay sumayo. O mga dakilang Dilan at Ilag ng mga tribong Bungkalot at Ilongod, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Gamhanan ng tribong Aklanon, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Gugurang ng mga tribo ng Bicolano, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Gutugutumakan ng mga tribong Agta, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Iraya ng mga tribong Ibatan, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Lumawig ng mga tribo ng Buntok, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Mahal na Makaako ng mga tribo ng Hanunuo Mangyan, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O dakilang Malaon at Makapatag ng mga tribo ng Waray, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Manama na kilala din sa pangalang Ugpamalok Manobo ng mga tribo ng Bagobo, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Mangetchay ng mga tribo ng Kapampangan, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Mayari ng mga tribo ng Sambal, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Magbabayan ng mga tribo ng Higawnon, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Melo ng mga tribo ng Bilaan, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Menaden ng mga tribo ng Tinuray, luwalhati at parangal ay sumayo. O mga dakilang Magindusa, Polo, Sidumonadog at Tapiukod ng mga tribo ng Tagbanwa, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Nanolay ng mga tribo ng Gadang, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Taganlang ng mga tribo ng Mansaka, luwalhati at parangal ay sumaiyo. O mga dakilang Tagbusan, Makalindog at Dagaw ng mga tribo ng Manobo, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Tahaw ng mga tribo ng Mamanwa, luwalhati at parangal ay sumayo. O dakilang Tungkong Langit ng mga tribo ng Suludnon, luwalhati at parangal ay sumayo. O mga dakilang Umbutuhan at dayang-dayang Mangilay ng mga tribo ng Samabadyaw, luwalhati at parangal ay sumayo. O mga dakilang pangalan ng Panginoong may kapal, inihayag mo ang iyong kadakilaan sa bawat angkan, lahi at tribo, gamit ang iba't ibang pangalan, ngunit pinagkaisahan ang kapahayagang ito na ikaw ang nag-iisang makapangyarihan. Kung kaya't sa pamagitan ng mga pangalan na iyong inihayag at sa mga kaluluwa ng mga tribo na iyong itinatag, dinggin mo ang aming panawagan, tanggapin ang aming mga panalangin at bigyang katuparan ang aming mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, Panginoong may kapal, may-ari at mayari ng buong sansinukuban, kami ay nagpapasakop sa iyong dakilang kapangyarihan at inaalay namin ang lahat ng aming alalahanin at takot sa mundong ito. O Panginoong may kapal, sa inyong dakilang pangalan, kami ay dumudulog at umaasa ng kapanatagan at kapayapaan sa aming buhay. Nawa, panumbalikin niyo sa aming mundo ang kaayusan,
panumbalikin niyo sa aming mundo ang pag-ibig at pairalin ang kaayusan at kapayapaan ng iyong dakilang katwiran. O Panginoong may kapari, idinudulog ko sa pagkakataong ito ang lahat ng mga tao na sumuporta sa ating palatuntunan at sa pananalangin ito. Idinudulog ko sa inyo na inyong pagpalain si Eugene Ben Walker, si King Poblete, si Miss Sagittarius, si Prince Garcia, si Sally Padlan, si B. Red, si King Poblete, si Leia Chavez, si Diaz Filipinas, si Project Tala, si Jane Quanico, si Romery, si Riz, si Jehans, si Renato Metran, si April Tangua, si Wilson James Dalisay, at iba pang umaasa na inyo silang pagpalain. Gayon din po idinudulog ko si Amaya Tala, ang kanilang pamilya at ang buong sangkatauhan na nangangailangan ngayon ng inyong pagpapala, ng kagalingan mula sa karamdaman, tugon sa kanilang suliranin pinansyal. Nawa ipakita niyo po sa kanila ang liwanag at akayan niyo po sila patungo sa kanilang kaunlaran. At gayon din, sa pagkakataong ito ay sinasamo ko na inyo pong tawagin ang inyong mga hinirang mula sa 4 na sulok ng sansinukuban, sa Hilaga, Silangan, Kanluran at Katimugan at Kanluran, at gayon din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tawagin niyo po sila tipunin upang ating makasama sa paglakad pabalik sa landas ng ating lahi. Maraming salamat, Panginoon. Nawa pukawin niyo sa aming isipan ang lahat ng pag-aalala at bighati. Bagkus gamitin niyo ang panalangin nito na muli kaming pagbuklurin sa inyong dakilang kapangyarihan. Ang aming pag-asa ay aming inilalagak sa inyong kapangyarihan. Maraming salamat. Mayari na. Pag-asatin.